Hoy, palakpakan naman! Ano na? Wala ba magpapalakpak dyan? Isang palakpakan naman. Ay, grabe naman. Oy. Namiss ko tong live, oh. Oy, grabe. Ay, nako. Ay, mali. Sorry naman. Wala man tayo pag-usapan ngayon, eh. Bibilang lang tayo. Bibilangin lang natin na umabot tayo. Kasi sabi nila, may nagsuggest sa akin yan. Sabi niya, gawin mo yan. Ginagawa ng mga influencer yan, eh. Yung nagka-countdown. O di sige. Ayan, countdown natin. Oy, baka naman. Konti na lang yan. 300 na lang yan, oh. Baka naman yung iba mga hindi pa subscriber dyan, mag-subscribe naman. Hoy, subscribe naman kayo. Ano ba? Sige na, para magkaroon naman ako nung ano man tawag doon, yung ganun. Tapos ibebenta ko sa bakalan. Sige na. Ay, ano ba ito? Sandali, hindi ko alam kung ano itong... Gusto ko matanggal yung lintik na logo na yan, eh. Hindi ko mabasa na maayos yung inyong... wait lang, chotomate, ha? Dali, hindi ko makita, eh. Oh, ay, mali. Ayun. Oh, ayan. Oh, binabati ko kayong lahat dyan, ha? EJ Warrior, si Bryke, oh. Si Chris, si Crazy, si Ping, si Edison, Banateros Grab Car Driver. Oy, may pabigas daw ng 1 milyon na. 300 na lang! Ano ba? 300 na lang, hindi nyo pa i-share ito. Ang bihira naman kayo, oo. Road to gold button. Pag nag-1 milyon to, magiinuman kami ni Boss Dada. Roel Payod, maraming salamat. Uy, grabe naman yan, palakpakan naman. I-share nyo na, kayo ay magiging bahagi ng history. Hello, Nanay Morning Dew. Yung anak ninyo, nag-aaya na naman uminom. Bakit di nagla-live si Coach Oli? Bakit? Miss mo na. Uy, agoy. Gago! Nasa Japan po siya. Sabi, di ba, meron tayong kasabihan, Japan, sagot sa kalungkutan. Nasa Japan po siya, kayo naman. Parang ako po, nung isang almost a month din tayong nawala dahil nandun po tayo nagbabakasyon. Kung bangwa, kuya, banat bayat sa lahat, karingking. Advance congratulations. Wala pa nga, i-share nyo naman. Para naman maging 1 milyon na ito. Baka hawak man lang ako ng 1 milyon. Hindi pa ako nakakahawak ng 1 milyon, eh. Paki-share na. Reaction TV. Ano na? Baka pwede mo i-share naman ito. Ginagamit mo daw yung video ko, eh. Okay lang yan. Nobel Tulya, good morning, Baraba. It's 3 a.m. here in Uy, ingat kayo dyan, ha. Balita ko, nasusunog daw ang California. Naku, ingat kayo dyan. Pupunta pa naman dapat ako dyan. Kaya lang, nasusunog na. Oy, naku po. Lahat po ba? Liza Kamimura. Kamimura. 1,000 yen. Ano ba mabibili sa 1,000 yen? Maalala natin, pwede na yan. Pwede na yan magkape. Pwede na yan. Kape sa Dutor yan. Kape na may kasamang hotdog o kaya chupageti. Di ba, Madam Lisa Kamamura? Diyan tayo lagi diyan tayo sa Cafe Veloce lagi at saka diyan sa Dutor. Yan, at bumibili tayo diyan yung combo nila. Yung hindi ho yung banda, iba po yun. Combo yung combination. Yung kanilang hotdog na may kasamang kape. Di ba? Parang ang layo, Hindi totoo, walang biro. Sa mga subscriber ko diyan na matagal na, maraming salamat po sa inyo.
Thank you very much po. Salamat po sa mga patuloy na membro ng ating channel. Uy, Lisa Kamamura! May pang-date na ako. Bibili ko rin ng kape. Konti na lang, aabot na yan sa shabu-shabu. Yung kinakain po yun, hindi po yun yung tinitake ng mga congressman natin. Shabu-shabu. Masarap po dyan, kaya lang maabot ng 4,000, 5,000. Biro lang ha. Hindi, na-miss ko kasi yung yung Nimura. Alam niyo yung Nimura na shabu-shabu, favorite ko yun. Kaya lang hindi Nimura yun, ni mahal yun eh. How much kaya pamimigay ni Banat Boy pag naka 1 million subscriber? Walang ganun. Kayo magbibigay. Hindi, biro lang. Anong pamimigay? Ang hirap, alam mo, gusto ko talaga mamigay. Sa totoo lang po. Gusto ko talagang mamigay. Kaya lang ang hirap kasi gawin yun eh. Kung meron sana akong may gagawa ba, ika nga, pwede kong gawin yun. Gusto ko talaga mamigay. Pwede ho bang may in charge tayo dyan? Abunuhan nyo muna. Inabunuhan, hindi ko nababayaran, Gago. Gago! Oy, welcome back! Hindi po ako bumabalik. Hindi na po ako magla-live. Ano na lang. Mag-ano lang ako. Nagbibilang ulang tayo. 797. Ilan na lang? 202. Pambihira. Tulya, welcome to Banateros. Yan, ganyan yung mga nagpapamember. Baka in the future gagawa na tayo ng yung mga unang naging membro ang siyang makakakita ng ating TikTok live. Pambira, oo. Simula noon hanggang ngayon, solid. Christine. Oy, solid. Wow, road to 1M. Congrats, Sir Banat. Elsa, oy, salamat po. +1 from, Hindi, alam nyo ho ba kung bakit ko ginawa itong countdown? Kasi sabi ko, pwede namang hindi na lang mag-countdown. Gawa na lang ng video, upload, salamat. Thank you very much sa inyong mga suporta, ganyan. Kasi po, alam nyo ho ba, nung tinignan ko yung analytics, marami ho sa inyong nanonood na hindi pa ho nakasubscribe. Ano to? Nanonood sa kapitbahay, ganun lang. Mag-subscribe naman kayo, pambihira o. Ang dami daw nanonood, nakita ko sa analytics eh. 70% of your viewers, regular viewers, are not subscribed. Pambihira, ano to, nakikinood lang? Hindi man lang mag-subscribe. Diba, pambihira naman, wag ganun. Ano to, pasama ugali nyo? Porket nawala lang ako. Biro lang, Kato, Mary Grace, maraming salamat. Walang Google account yung iba, pambihira naman kayo. Hanggang ngayon, Facebook pa rin kayo. Ano kayo? Baryotic? Ang mga Facebook, wala na yan. Mga baryotic na yan. Hindi na uso yan yung Facebook. Tingnan nyo, one day, mawawala yung Facebook nyo. Sinusumpa ko. Sinusumpa, gago. Hindi ganyan naman talaga ang Facebook eh. Totoo naman, yung bigla-biglaang na lang nawawala. Kaya nga, tinan mo si Mark Zuckerberg na talaga. He sucks. Magagalit sa atin si Zuckerberg niyan. Hindi kasi totoo naman eh. Diba? Ganun naman talaga ang Facebook, ang gulo-gulo. Mr. Hanchan. Banat by viewers since before pandemic. Uy, salamat. Taga UAE, parang Friendster na ang Facebook. Oo nga, tingnan nyo, lulubog na yan. Lumulubog na sila eh. Alam nyo ba kung bakit nagagaganyan si Mark Zuckerberg? Natataranta na siya kasi kinakain na sila ng advertisement ng TikTok, kinakain na sila ng YouTube, as marami ng mga umaangat na mga ibang platform. Napapag-iwanan na yung Facebook, tapos bigla na lang sila nagbaba ng walang kadahi-dahilan. Ang dami kong alam na ganyan. Kaya sana, yung mga wala pang Google account dyan, tapon nyo na yung mga cellphone nyo. Gago! Ang walang Google account, ibig sabihin matanda na. Gago! Kaya pagka wala kayong Google o YouTube account, matanda kayo, yun ang ibig sabihin. Gago! Hala, 1588, hindi na lang. Anong 158? Di ka marunong mag-minus eh.
100 na lang, 153. Oh, yan, na to be exact. Magaling tayo sa mathematics. Oh, 1 million sasakyan. Alam mo, tamang-tama nga itong 1 million na ito eh. Na tamang-tama itong countdown natin. Kasi ang balita ko, diyan sa aaten sa iglesia na rally ay 1 million daw. Iglesia pa lang po yun ha. Wala pa po doon yung iba pang mga grupo na gustong sumuporta. Oh. So, sana balagpas ho natin ng 1 million sa darating na na rally. Magkita-kita tayo diyan ha. Kung makakapasok po ako. Kasi sa balita ko dami saray, pero pipilitin ng Banateros na mag-cover diyan sa INC rally na yan. Sana lang yung mga kasama ko hindi ako Indianin. Minsan kasi mga Indianero yung mga animal na kasama ko eh. Gago! Oh, totoo. Do this live more open. Ayaw mo ng more close? Gusto mo laging open? Huwag naman, kau naman, no? Oy, Diego Latigo, kita-kits balita ko magdadala ka daw ng menudo. Totoo ba yun? Oh, Banat Bay, matanda na ako pero may Google ako. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Pag may Google ka, bata ka pa. Yung alam mo, yung tinatawag na tanda, yan ay nasa ano laang yan, nasa utak laang yan. Halimbawa ko, feeling ko matanda na ako kasi magka-40 na ako. Yung itsura ko, mukha ba akong 40? Pag sinasabi ko nga sa Japan na I'm 40. Daija Budes? Anong Daija Budes? Basta, I'm 40. Kakoy. Gumaganon-ganon kagad yung mga Haponesa. Kakoy. Gago, gusto nyo lang umorder na champagne. Kakoy ka dyan. Ay, mukha kang 50 anarot sama na ugali mo. Oh, yung mga post mo puro kasamaan. Wala ka talagang kwenta. Oy, ano pangalan yan? Bakit yung nanay mo pinahirapan pa yung pangalan mo ha? Juzer Sanchez, maraming salamat. Watching from Boston, Matatutit. Welcome back, na-miss ko live mo. Ako din, na-miss ko din. Hindi halata. Hindi naman po talaga halata. Deliver ko sa inyo menudo, boss. Sa birthday mo pa pala yun. Hindi mo naman sinasabi. Akala ko dadalhin mo sa rally, pakakainin mo lahat eh. Hoy, batiin mo naman ako. Di binabati kita. Wala ka man jowang babati sa'yo. Ba't akong pababatiin mo? Rogelio, happy birthday. Mag-live ka na araw-araw, dami mo ng pahinga. Walang ganun na narot. Sama ng ugali mo. Pag umabot tayo ng mga 5,000 viewers ngayon, magla-live na ako lagi. O, ganun. O, sige na, paabutin nyo na 1 million para makapag-end na ako. Hay! Maligalig ka ba, Natbay, ha? Ikaw na lang jowa ko. Wag ako. Pagod ka sa akin. Pag ako naging jowa mo. Oh, pag ako naging jowa mo, ihi lang pahinga mo. Ang bastos mo naman ba, Natbay? Alam mo bakit ihi lang ang pahinga? Kasi maglalaba ka. Maghuhugas ka ng pinggan. Magkukulkul ka ng kubeta. Tapos magluluto ka pa. Kaya ihi lang ang pahinga mo. Gago! Ang babastos ng mga isip niyo. Ayun ang totoo dun. O kaya di ba? Anyway, remembrance mo yan. Sinong Inday? Malapit na. Ano na lang? 113. Palakpakan. Alam mo, gusto nyo umabot ng 1 million to? Baka naman pwedeng i-share ninyo. I-share nyo sa kaibigan nyo, sa mga PM nyo. O, panoorin nyo naman si Banat Bay. Maawa naman kayo sa kanya. Ang laki na ng eyebags, hindi pa nyo sinusubscribe. Sige na, i-share nyo naman. Sa Facebook, Instagram, pagka sa Japan, Line. Line. Bamba, shoutout nanay ko nanonood sa'yo ngayon.
Hi, Ma'am Milet Oyog. Hello po, Madam Milet Oyog. Magandang araw po sa inyo. Thank you very much. Ay! 100 na lang! Ay, sabi ni Venus, grabe ka ba, natbay ako senior na pero may Google account ako. Madam, hindi ka pa senior pagka may Google account ka. Bata ka pa. Yung alam mo, madam, sabi nga nila, ito totoo ito, hindi wala ang biro. Ang buhay daw talaga ng tao, 120. O, ilang taon ka na, madam? Kung 60 ka na, 70. O, wala ka pa sa kalahati ng buhay mo. Kaya, bata ka pa. Lansky Baker, maraming salamat po. Ayan, na 90, ano na lang, 94 na lang. Anong POV tinake-down ni Torre? Huwag kayong ganun. Alam niyo ho ba ito si Torre? Gusto niyo ba ng kwento? Kwentuhan na lang tayo, wag na tayo magbalita. Diaz, watching from Hong Kong, lapit ka na, wag 1 million. Malapit na talaga, kaya nga i-share mo na. Sino yung isa? Uy, pangalan pa lang, sexy na. Ashanti Mizuki. Taga-Japan nito si Ashanti, kaya, hindi. Ashanti Mizuki, Hindi, alam nyo ho ba, itong si Torre, may pagkasira din ng ano nito, no? Ng ulirat. Mantakin mo, idemanda ako dahil daw na andun ako, nagsalita ako, na nag-aaya ako na pumunta. Ito yung sinabi, meron kasi isang vlogger doon. Hindi ko na lang babanggitin kung sino, ha? May isang vlogger doon, nagkaroon ng press briefing yung KOJC nung nandun sila, yung the night before the siege. Sabi niya, sa mga pupunta, maraming salamat po. Mantakin mo, ako daw yun. Ganun siya ewan ko anong nasa utak nun. Ako daw yun nagsalita na yun. Una-una, wala nga ako doon. Pangalawa, there is no sedition kung sabihin mong salamat sa mga pupunta. Ewan ko ba dito? Tapos, pinigilan ko daw yung mga pulis na makapasok nung araw na nilusob ang KOJC. Ang bihirang buhay, oh. Walang biro. Sabi ko, meron akong superpower? Na nandito ako sa Maynila, may sakit ako, tapos bigla akong gaganunin yung mga taga Davao. Hoy, tumigil kayo! Ganon! Ganon sila. Tapos bigla ako idinimanda. Pinigilan ko daw. Tingnan mo nga naman kung sino yung may sinto-sinto, Pambihirang buhay, oo. Wala na talaga sa hulog yun, no? Anong 75 na lang? Konti na lang. 66. O yun, 66 na lang. Palakpakan. Hoy! Congrats, 1 million na. Wala pa nga. Kayo naman excited na nga ako. Ini-excite niyo pa ako. Paki-message nga si Dada pag nag-1 million to. Papayag na ako sa imbitasyon niyang kumain kami sa izakaya. Hello. 3,000 viewers na, lagot ka, mag 5K na. Okay na yung si Dada na lang ang mag-live. Si Dada kasi, ang greatest influence niya sa pagbablog si Christy Fermin. Ang haba ng batian portion. Pero nakakatawa naman. Yung batian portion ni Boss Dada. Kasi iba dyan nagre-reklamo. Ayaw namin yung haba-haba. Alam mo, minsan gusto rin naman ng mga kababayan natin na nagkakaroon ng batian portion. Diba? Hindi lang kasi ako sanay sa ganung kasi alam nyo kung bakit. Kasi yung si Boss Dada malinaw ang mata. Ano kinaugnayan na malinaw ang mata sa batian portion? Kasi minsan yung yung mga chat nyo, hindi ko kagad nababasa yan. Kasi medyo maliit. Pag
pag may kulay, nababasa ko kagad. Kasi siyempre nagkakaroon ng distinction eh. Di ba? Ganun yun eh. Pero pagka hindi ko talaga mabasa kagad. Kaya hindi ko masyadong mabati kayong lahat. Kaya si Boss Dada ang... pagdating sa batiang portion, si Boss Dada ang bahala dyan. Oy! Malapit na mag-1 milyon! Ano na? Konti na lang, 1 milyon na! 30 plus. Anong 30 plus? Di na mamamaro. 37. Ano na? Wala man lang tayong tugtog o pasabog pagka, baduy mo, banat bay. Sandali, wala tayong tugtog eh. Oh. Sandali, chotomate, ha? Choto. Oh, wait lang, ha? Ay, wala akong tugtog. Baduy. Ito. Meron na pala akong tugtog pagka sakasakali. Ito. Malapit na, ha? Pagka, Ayan na, oy! Konti na lang! Ayun, 30 na lang, 30! 30 na, andar na ang barko! Hindi, ito seryoso ito, naiiyak talaga ako. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Kay Banat Bay, akala ko iniwan nyo na ako. Ikaw nang iwang, gago! Gago! Hindi, akala ko talaga iniwan nyo na ako. Kasi wala nanonood sa video ko eh. Oh, Team Manalo! Maraming salamat! Oy, ayan na, konti na lang. 28 na lang, 26. Hindi pala, 15 na lang pala. Sorry, 15. Ayan na! Malapit na! Ayan na! Oy! Kung sino ba na maging 1 million, bibigyan ko ng 1 million. Nakutos. Kung sino man yun magba 1 million dyan, o yung pang 1 million subscriber, ay kutos. Ayan na, 5 na lang. Ayan na, 4 na lang. Ayan na. Ay, 2 na lang. Ay, balakbakan. Ay, 1 milyon. Very great. Salamat, Roy. Ay, palakpakan! Ang panggagago! Ay, sorry. Ito ay kailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo. Best of honor. Thank you. Sino yun? Ashanti, salamat. Aming daughter, video pa, salamat. Okay, sabay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bumabati po, thank you very much. Naiiyak talaga ako.
Ba't ganyan yung tugtog? Mali. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Ay nako, thank you. Okay, kita-kits ulit tayo bukas. Bye-bye! Gago! Nag-ano lang? Nag-1 million biglang nag-log out. Biro lang ho. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wala po talaga tayong topic ngayon. Eto, walang biro Na-miss ko lang talaga kayo. Walang biro. Na-miss ko kasi ang haba din ng panahon na hindi po tayo nagla-live. Tapos ang haba rin po ng panahon na nasa Japan po tayo. Hindi po tayo nakakapag-video kasi sila Boss Dada, sila Coach Oli, aya ng inuman. Hindi man ako makatanggi. Ay, kahit ayaw ko. Aya sila ng aya sa akin. Pambira. Kaya alam mo yun, kaya ako nag-ano na lang ako, juice na lang ako. Anong tawag doon? Yung ginger ale. Yun na lang iniinom ko. Tapos, kaya tuloy hindi ako nakakapag-live. Pagpasensyaan nyo na. Sabi ko, one of these days, magla-live ako para lang mabati lahat po ng nanonood. At maraming salamat po doon sa mga bumabati po. Nung nagpunta po tayo ng Japan, mga followers daw natin, maraming alam mo, ito walang biro ito. Ginagawa ko ito para sa inyo. Walang biro. Mary Ann Ambe Membrilo, salamat po. Yung ginagawa ko sa totoo lang, simple lang ang aking buhay. Hindi naman po ako yung magarbo. Hindi naman po ako yung ako'y kung maaari lang, pahinga ka na lang sa wag ka na, manood ka na lang ng Netflix, malay mo, maging presidente ka pag sunod ka ng Netflix, di ba? So, support po sa'yo. Uy, thank you. Charles, totoo ba yan? Pupunta ako sa rally nyo, ha? Baka mamay, pagtabuyan nyo ko. Pagpunta ko sa rally, baka sabihin ninyo, uy, ba't ka nandito? Hindi ka naman taga Biro lang, mababait po mga taga INC. Talagang thank you very much po sa kanila dahil na marami po sa kanila ang kaibigan natin. Congratulations from Basilan at sa lahat po ng moderator ko na matyaga at hindi kulang sa pansin. Yung mga una kasi na kulang sa pansin yun yung mga feeling entitled. Yung mga natirang moderator ko, hindi na sila feeling entitled. Totoo, walang biro. Kaya congratulations sa kanila dahil napaka-tsatsaga nila kahit hindi ako nagbabayad sa mga moderator ko. Wala po akong ginagawang special treatment sa kanila. Walang ganun. Si Banat Baypay, sungit-sungit niyan. Pero gayon pa man, ginagawa nila yan kasi nga po dahil sa para sa bayan po. Yan lang ho yung yan yung talagang pinagkakaanuhan namin, pinagkakasundo namin para sa bayan po. Walang biro, wala ho talaga. Kahit itanong nyo kay Boss, si Boss Dada, sweet yan Oo, sweet yan, kaya ganyang kalaki yan kasi kaya na sweet. Hindi, sweet to yan si Boss Dada. Makausap, pati yan si Coach Oli. Lahat sila actually. Except ako kasi nga mahihain po talaga ako sa personal. Hindi ang dami yung nagsasabi sa akin na na-meet ko, binati nila ako, Banat Bay. Mahihain po talaga ako. Bakit tahimik ka pala sa personal? Ang dal-dal-dal-dal mo sa video. Hindi, ganun talaga ako. Gayong personalidad ko. Pag sa personal, tahimik po ako. Wag mo lang akong painumin ng sake. Yari ka sa akin pag pinainom mo ako ng sake. Sasakalin kita. Thank you very much po Yung iba mga vlogger ho dyan na nanonood na mga Duterte supporter, supportahan din po natin sila. Kasi alam nyo, the mere fact na wala po sila doon sa mga tambaluslos, ibig sabihin po niyan, sila ho ay talagang matyaga. Diba? Dahil lumipat ka sa kabila. Yung dating kubo mo, magiging kondo. Yung dating yung dating kargador, makakapunta ka na ng hangkang. Ganun sa kanila. Dito sa mga Duterte supporter, wala. Ang hirap po, sa totoo lang, ang hirap maging vlogger ng Duterte supporter. Talagang tiyaga-tiyaga lang para mabuhay.
Oo, walang biro. Kaya hanga po ako sa mga vlogger ng mga Duterte supporter. Aurea Hayway, congratulations from Switzerland. Maraming salamat po. Yung mga matatagal ko na subscriber dito, thank you very much po. Hindi po kayo bumitaw. Hindi, ito, seryoso na ito ha. Seryoso na ito, baka sabihin nyo hindi. Ako seryoso ako kasi, alam mo, kami hong banateros, kaya ako pinili yung mga banateros na yan. Kasi sa amin, hindi kami yung hindi kami yung kung saan uso, dun kami. Hindi kami ganun. O kung saan yung mas marami ang followers, dun kami. Hindi. Kami, nag-uusap-usap kami, panindigan natin ito. Ito, tayuan natin itong mama na to. Mula nun sa panahon ni, nung ni Isko at saka labanan ng BBM, pinanindigan natin yan. At marami sa inyo nanindigan kasama namin. Maraming salamat po. Yan ang totoo. Tapos, nung nanindigan kami para kay Bantag, iilan lang naman ng Bantag vlogger hanggang dumami na eventually. Kay Tebes, di ba? Lahat yan, ang hirap po niya mga yang kampihan ha, kasi siyempre palalabasin sa social media, masasamang tao yan, di ba? Pero and yet, pag alam namin kung saan yung tama, paninindigan namin yan. Kahit kay Pastor Kibuloy, alam namin na may mga bumabatikos, pero pag alam namin tama, paninindigan natin yan. At kaya nakakatuwa, kasi hindi lamang po kami ang nanindigan. Marami po sa inyo ang sumama. Marami po sa inyo ang naniwala sa amin. Nung mga panahon na binabatikos natin kahit yung kapwa vlogger natin, tas eventually, tingnan nyo na, lumipat. Diba? Kasi nga, alam natin yung tunay na karakas, and yet maraming bumabatikos sa atin na, wag nyo nang batikusin yan, wag nyo nang anuin yan, di na namin kayo gusto, iwanan na namin kayo. Mga ganyan-ganyan, diba? Pero, ang dami nagsabi na babagsak yung subscriber mo kasi bumanggang ganyan. And yet, hindi ho bumagsak. Kaya maraming salamat. Hindi dahil sa akin ha. Tandaan ninyo, yung 1 milyon na yan, tagumpay nyo yan. Nagsama-sama kayo para tayuan yung katotohanan. Kasi, aanin ko yung 1 milyon? Kikita ba ako dyan? Hindi, ito, walang biro ha. Ang YouTube, hindi ka kikita kung marami kang subscriber. Wala yan sa subscriber. Nasa nanunood yan. May bagong patakaran na kasi ang YouTube ngayon. Hindi porket may 1 milyon kang subscriber, matik 1 milyon na manunood sa'yo. Hindi ganun. Ang YouTube, kahit 10 lang ang subscriber mo, 100 lang, pag maganda video mo, panunuorin ng tao. At tataas yung viewers mo. Doon ka kikita sa views. Okay? Hindi sa subscriber. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo, kinocongratulate ko kayo. Kasi nga po, yung subscriber na yan, ibig sabihin, nagsama-sama tayo na tayuan ng tama. Kahit binabatikos tayo, kahit minsan inaaway tayo, kahit minsan ina-unfriend tayo ng ating mga kaibigan, o di kaya minsan naman talagang mumurahin pa tayo, pero nagsama-sama tayo. Maraming salamat at hindi ho madali yan. Alam nyo mga kababayan to sasabihin ko sa inyo sa Facebook mas madaling magpadami. Sa totoo lang mas madaling magpa-trending sa Facebook. Pero sa YouTube po, napakahirap po. Talagang igagapang mo yan. Alam nyo, nung unang nagsisimula ho tayo, kukwento ko lang sa inyo dahil ngayon naman panahon na i-congratulate natin ang bawat isa. Nung nagsisimula po ako, yung itim pa lang yung background ko, maraming hindi naniniwala. Banateros, Rachelyn Robinson, salamat po ha. Thank you madam ha. Thank you. Maraming hindi naniniwala dahil sinasabi nila maraming mas matalino dyan na vlogger. Naalala nyo? Tapos ako naman si Gago. May pagkagago rin kasi ako minsan Hindi, gano'n naman talaga ako Reaction TV, salamat po ha. Sinabay ko na sa 1 million subscriber mo, send ako ng 1 million. Oo nga Sige na, mag-send ka naman sa akin na malaki-laki. Dami mong kinukuhang video. Biro lang. Tapos, isa pa hong natin yan. Alam nyo, nung simula, ang unang-una kong binanatan. Kung naaalala nyo, sino ho ditong talagang matagal na nating kasama? Sino ang unang-unang binanatan natin na gumanon? Medyo bumagsak yung subscriber ko ng konti. Kasi maraming naniniwala sa tao na yan.
Walaan ninyo. Ha? Oh. Si Vice Ganda, hindi. Si Vice Ganda, dumami ako dun eh. Si Coco Martin, hindi. Ay, dumami rin tayo dyan eh. O, walaan ninyo. Ayun, may tumama na. Ayun. Si Tolongges na Pinoy. Diba? Yung si Tolongges na Pinoy, yan ang unang-unang pagsubok na dumaan sa buhay ko. Walang biro kasi sabi ko, alam ko kasi nanggagago siya. Alam ko yung karakas ni Thinking Pinoy dahil kaibigan ni Mo kaya at naging kaibigan ko rin yan. Alam ko na nagpaparami lang ng subscriber yan. Alam ko na gago talaga yan. Alam ko yun. Alam ko talaga sa simula yun. Kaya nung binanatan ko, Duterte supporter pa siya nun. Nalala nun? Duterte supporter pa siya nun. Oh. Tapos ginagamit niya palagi si Inday. Naalala nyo? Ginagamit niya pa si Inday nun. Ang lakas ni Tipi nun. Ang daming bilib na bilib. Ang talino. Ganyan. Wala kasakaling kingan ni Thinking Pinoy. Mga ganyang banat. Hindi, walang biro. Akala nyo hindi ako naapektuhan. No, naapektuhan ako. Bakit? Ang laki-laki niya eh. Talagang wala ako sakaling kingan niya. Gago! Hindi, totoo naman. Wala talaga ako sakaling kingan ng utak niya. Ang pangit lang, ginagamit niya sa mali. Ginagamit niya para manlinlang ng kapwa. Ginagamit niya para sa sarili niyang interes. And I know it. Why? Because yun ang sinasabi niya sa amin pag magkakasama kami. Alam ko yung karakas niya. Kaya nga, nung sinabi ko yun, dahil marami na siya naloloko, ang daming nagalit sa akin noon. Pero, bakit ko sinasabi to? Hindi para pagmalaki ha. Hindi ko sinasabi to para pagmalaki na, tingnan nyo na, tama ako, siya mali. Hindi. Sinasabi ko sa inyo ito, kasi marami sa inyo who stood beside me. Hindi umalis. Yun ang pinapasalamat ko dito. Yun ang dahilan kung bakit ko kinikwento ito. Marami sa inyong hindi umalis. Amidst na marami nag-warning sa akin nun. Marami nagsabi sa akin na wag mo nang banatan yan, babagsak ang subscriber mo. Malakas yan, ang taas-taas niyan. Mahihirapan ka dyan, matalino yan. Marami nang ganun sa akin. Alam nyo, hindi kayo bumitaw. Yun ang isang bagay na kung sino kayo ha, yung mga hindi bumitaw dyan, maraming salamat sa inyo. Dahil kahit na mas matalino siya, mas naniwala po kayo sa akin. Ako, aminado naman ako. I know yung aking kapasidad. Alam ko na mas yung logic niya, mas matalas. Ang sa akin lang, ginagamit niya kasi sa mali. Kasi tayo po, hindi tayo ganun. Sa totoo lang, hindi po ako matalino. Maraming mas matalinong vlogger dyan. Ang akin lang, pinaninindigan ko lang yung tama. Kasi if you stick on the truth, walang titibag sa'yo. Kasi truth yan eh. The truth will always remain the truth. Paano mo masasabing hindi truth o isang bagay ay opinion lang? Hindi. Yun na nga yun eh. Kailangan mong panindigan lang yung tama. Ito lang kung ano yung tama, hawakan mo lang yan. Kasi darating ang panahon, lahat ng opinion, babalik lang dun sa tama pa rin. Kahit pagbali-balik ta rin mo. The truth will remain. Yun ang laging sinasabi sa akin ng tatay ko. Kaya huwag mong bibitawan yun. Bumagsak na lahat. Pangalawa. Sino dito ang pangalawang binanatan ko na gumanon din ng subscriber ko? Umaalala ninyo. Although, kasama naman pa natin siya hanggang ngayon. As a matter of fact, hindi ko na nga siya binabanatan dahil ako, sabi ko nga, let's look at the bigger picture. Diba? Let's look at the bigger picture or bigger fight. Si Lumang Lipunan, walang kwenta yan. Walang kwenta yan! Hindi yan nakapagbaba ng subscriber. Ayun, si Palangga. Yan ang talagang medyo gumanon din ako. Pero marami pa rin sa inyo ang nanindigan sa tabi ko. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil naniwala pa rin po kayo. Si Maharlika at si... Binanatan ko ba si Sas?
Hindi naman, hindi ko naman binanatan si Sas. Siguro meron lang kaming disagreement sa issue sa lipunan. I mean, yung katulad ng sa Soji, yun, ganun lang. Pero hindi ko siya binanatan. Wala. Si Maharlika naman, sabi ko nga, kasi nga, si Maharlika naman talagang unang bumanat sa akin eh. Siya naman yung nagsabi ng... Actually, hindi ko siya binabanatan. Ang binanatan ko noon si Marcos, naalala nyo noon? Diba? Si Marcos talaga. Kasi nag-isko tayo, binabanatan natin si Marcos. Ay, bakit tayo 5,000 na to? Jing, maraming salamat po. Silent viewer, oy. Oh, diba? Kasi nga po, nung binabanatan natin si Marcos, doon na kami binanatan ni Maharlika. That's why, tapos nag-imbento na siya ng mga fake news tungkol sa amin ni Mocha, kung ano-anong fake news niya. Kaya ako siya binanatan. Pero gayon pa man, pinatunayan ko sa inyo na mali yung kanya sinasabi. At marami rin sa inyo. Kaya ulitin ko sinasabi ko ito hindi para banatan si Maharlika. Hindi Gaming Fanatics, maraming salamat po. Sinasabi ko sa inyo ito dahil marami sa inyo ang naniwala pa rin sa akin. Kasi sagad yung pambabanat sa akin noon na kesyo pinapakain ko mula sa opisina ng Office of the President ang Mocha Girls, kesyo ganun, ang dami niya mga banat sa akin na ganun, and yet hindi kayo naniwala sa kanya. Yun ay pinapasalamat ko. Totoo po yun Si Sangkay wala namang kwenta yun Hindi, sorry wala naman talagang kwenta si Sangkay. Sasabihin ko naman sa inyo pag may kwenta Si Coach Jarrett, wala ding kwenta yun. Hindi ko nga alam, ba't nag-vlogger yun Ayan yung mga madaling yung madaling pasinungalingan. Oh, sorry. Sino yan si Chris Ulo? Hindi ko kilala yan. Si Libayan, yan. Kasi abogado, syempre, kahit papaano, mukhang matalino, di ba? Mukha lang naman, di naman lagi. Pero gayon pa man, si Libayan ba, parang di naman naapektuhan. Pero kasi kayo naniniwala naman talaga na kayo na malabo si Libayan. Hindi, kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, ako, aminado naman ako, pinanonood ko si Libayan noon. Yung mga unang video niya, kasi mahilig ako manood ng mga abogado yung mga lawyer. Marami ako pinapanood na video ng mga lawyer. Bumabaluktot lang naman sila pag pinasok na nila yung politika. Doon lang sila kasi nagkakaroon sila ng political leaning. So lahat babaliin nila according doon sa kanilang political leaning. Doon ako naiinis kasi abogado ka. Dapat bilang abogado, tinuturo mo yung batas kung ano talaga yung explanation ng batas na yun. Ang problema kasi kay Libayan nun, galit na galit kay Tulfo. Lahat na lang mali kay Tulfo. Which is hindi naman. Naintindihan niyo ibig sabihin? May mga mali si Tulfo. At saka let's be specific. Sino sa kanila? Kasi hindi ibig sabihin mali ni Rafi, mali na rin ni Erwin. O pag mali ni Erwin, mali na rin ni Ben Tulfo. Hindi ganun yun. Dapat, kasi kung ganun tayo, na, hindi, basta, ayoko na mga Tulfo, hindi sila, ito si Erwin. Hindi naman pala American citizen. Hindi dapat ganun. Naintindihan niyo ibig sabihin. Dapat, iisa-isay natin, ano ba ginawa nito? Ito, mali ito. Mali itong ginawa niyang pagsisinungaling. No? Hindi ibig sabihin, mali na kaagad nung isa. Kasi dapat maging matalino naman tayo. Wag naman yung hindi kasi so ibig bang sabihin kung sakasakali lang may mali ang isang kaibigan o kamag-anak ni Bato, ibig sabihin mali na lahat si Bato. Hindi ganoon. Dapat tayo? Bayaran ka daw ng mga Tulfo. Paano ko naging bayaran ng Tulfo? Duterte nga ako. At saka ako, ngayon para sa akin ngayon, ang iboboto ko lang na Tulfo si Ben Tulfo. Sir, hindi ko boboto yun. Sorry hindi ko boboto yun.
Kasi medyo sumabit siya sa akin dun sa dun sa American citizen na yon. Hindi, si Ben Tulfo, boboto ko yun. Maayos na tao yun. Sa akin maniwala ko kayo sa hindi, pero kasi kakilala ko po yun eh. Ka-CCF ko po yun, kaya alam ko kung matino yun. Although magaspa nga lang ang bunganga, katulad ko. Pero maayos na tao yun si Ben Tulfo pagdating sa prinsipyo. Hindi lang yung nagsasalita ngayon kasi ayaw niyang, alam mo yun, mapasok sa politika. Sa akin, kung ako magbibigay ng advice kay Ben Tulfo, huwag ka na munang sumali sa gulo. Huwag ka munang sumali kung Duterte ka ba o Marcos ka ba. Stay where you are. Pumasok ka muna na senador. Pag naging senador ka na, doon ka na. Ako naniniwala ako iba si Ben Tulfo eh. Compare kay Raffy Tulfo at saka kay Erwin. Walang biro yan. Ngayon, masasabi mo ba kunwari kakalabanin ni Raffy Tulfo si Inday Sara Duterte sa 2028? Oo. Inday Sara ako. Oo. Walang topic pero daming kwento. Yun lang. Ano ba yun ang ayoko sa nagla-live eh. Mas magaling pa kayo sa nagla-live eh. Paulit-ulit ko na nga sinabi, kwentuhan lang to eh. Minsan na nga lang ako mag-live. Anuhin nyo pa eh. Walang topic ngayon. Marami kasing okay, sorry naman. Hindi, kinuwento ko naman eh. Alam mo, paulit-ulit ko naman itong pagdating mo dito sa INC. Ito na sa tingin ko yung hudyat. Hudyat ng pagbabago. Hindi kasi, alam mo, takot na takot po yung administrasyon dito sa gagawing rally ng INC. Mantakin mo As in sa sobrang takot nila, hindi na umandar yung impeachment ni VP Sara Duterte. Na even if panoorin niyo sa una kong video, may video na ako diyan. Paliwanag ko na naman, ulit Hindi. About kay Bisdak naman. Wala na yan, okay na yan. Ayos na kami ni Bisdak. Huwag yun ang pinag-aaway nyo pa eh. Ayaw mo na si Bisdak. Hindi naman naapektuhan yung channel ko niyan. Nung binanata namin si Bisdak, wala. Wala naman ganun. Walang ganun. Si Models of Manila, may followers ba? Sorry naman, Models! I love you! Tuloy na natin. Pag tinitingnan ko yung nanonood ako kasi alam mo, kahit po ako nagbabakasyon, pinanonood ko po yung mga news. Habang pinanonood ko yung mga news, minsan napapagano na lang ako kasi ang lala. Minsan nga pinipigilan ko na lang yung sarili ko na magkomento na buti pa dito sa Japan, alam mo yun. Kasi noon habang nasa Japan ako, makikita mong balita, ginahasa, ninakaw, pinatay, di ba? Binangga kasi lasing, nakadroga. Ganun ang alam mo parang ano ba, jungle na ba tayo ngayon? Para ka mapapaisip. Hindi kayo, sino ba dito ang OFW? Di ba, minsan ang sarap na ng buhay natin hindi, kayo pala, hindi pala ako. Minsan lang ako sumarap ang buhay. Ang sarap na ng buhay ninyo sa ibang bansa kasi safety, kahit papaano, nagtatrabaho man kayo, pagod man kayo, at least nakikita nyo yung kinikita ninyo, nararamdaman nyo na ibinibigay ng gobyerno. Tama, mali? Okay lang magbayad ka ng tax, nararamdaman mo na ginagamit ng tama. Okay lang yun. Pero pag may mababasa ka na balita sa news na ganyan, hindi, marami nga sa mga kababayan natin na na-meet ko sa Japan, lagi nila sinasabi na, Banat Bay, sa'yo na lang kami nakikibalita. Sabi ko, salamat naman. Pag nakikita namin yung balita, ganito. Sabi ko, may part sa loob ko na manood din kayo ng news. Kasi anong nangyayari, parang ako lang nag-absorb. Tapos binabalita ko sa inyo, manood din kayo.
Joke lang po yun. Joke lang po yun. Ha? Nasa isip ko lang yun misa. Na parang, grabe, totoo kasi kawawa na ho talaga ang Pilipinas. Pag nanood ka ng news, kaliwat kanan, ang pangit na balita. Di ba? Yun na nga lang yun na nga lang basura sa... Tangina, sabi ko, simpleng bagay nito. Yung basura sa Maynila. Ang simpleng bagay na lang. Tapos dahilan? Hindi kasi binabayaran yung mga basurero. Ano ba naman yan? Hindi, alam mo, napapaisip tuloy ako sa... Mahirap bang gawin yun? Mahirap bang manggawin? Kasi nakakainis Eto Ako po, pag ako nasa Japan, nakatira po ako sa Kabukicho. Ang Kabukicho ang pinakamadumi at pinakamakalat na parte ng Japan. Dito to, sinasabi nila, generally, ang Japan malinis. Tama. Pero kung meron mamakalat at madumi sa Japan, Kabukicho yun. Kasi grabe yun, daming lasing, ang daming... Pero wala kang makikitang nagsasapakan. Ang pambira, nakita nyo yung mga beer house nila doon. Ang tawag nila, isakaya. Magkakadikit. As in, yung upuan nyo, magkakadikit yung ibang table. Sa Pilipinas, gawin mo yun, malamang patay na lahat na nandun. Kasi sa Pilipinas, magkatitigan lang, magsusuntukan na. Doon, nagbabanggaan na, gumina siya. Ganun na kagad. Sorry, nagkabanggaan. Sa atin magkatitigin lang, Bakit sama ng tingin mo? Siguro at kursunada mo tong jowa ko, no? Patayan na yan. Tama, mali, di ba? Tapos, ganun katindi doon sa, sa Kabukicho. Sobrang daming kalat. As in, sobrang dami ng kalat. Walang biro. Basura. Sa gabi. Pero sa umaga, ang linis. Magtataka ka. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sa mga Metro 8, Mia, Pochi, salamat po, palakpog. Yan. Yan ang pang shabu-shabu. Thank you very much. Congratulations by 1 million. Cool. Ang mga job. Hindi, totoo naman, di ba? Tapos, may mga na-meet pa ako sa Kabukicho na mga volunteer cleaner. Yung naglilinis, tuwing umaga naglilinis sila. At dito ka magtataka, marami doon foreigner. Sabi ko, paano nangyari yun? So may kinausap ako doon. Kasi parang sa kanila daw, dahil sa natumira sila sa Japan, na-adapt na nila yung pagiging malinis at napamahal na sa kanila yung Japan. Kaya gusto nila mag-contribute. So tuwing umaga, naglilinis sila. Tuwing umaga. Nililinis yung Kabukicho. Yung Kabukicho, sa umaga ang linis. Alam mo, isa lang ang naalala ko dun. Yung clean drive ng KOJCO ni Pastor Kibuloy. Sabi ko, dapat yung ganong klaseng kultura ang makuha natin Buti na lang, may pag-asa pa tayo kasi may mga grupo pang katulad ni Pastor Kibuloy at saka ang KOJC. Alam mo yun, sabi ko nga itong KOJC nakakainis din minsan, Consistent sila. Hindi, kasi walang biro, minsan nakakabuisit din mga taga KOJC. Bakit? Consistent Tuloy, akala ko, pautot lang nila yung 1 week lang, 2 weeks lang silang maglilinis. Abay, dire-diretso every weekend. Naglilinis. Pambihirang buhay Sabi ko, ano ba naman yan? Anong klaseng ugali ba binigay sa inyo ni Pastor Kibuloy? Akala ko ba masamang tao si Pastor Kibuloy? Bakit pinalilinis kayo ng pinalili? Ganun kasi sila kanila Sabi ko nga, may pag-asa pa Pilipinas. Tapos itong INC rin. May balita ko, may ganyan din sila. Tuwing nagrarally sila, laging malinis pagkatapos. Meron pang may mga pag-asa pa alam mo yun, meron ka pang makikitang maayos at matitinong Pilipino. Kaya lang, ang problema kasi, kaya hindi na i-ignite
yung mga mabubuting Pilipino. Kasi naniniwala ako marami pang mabubuting Pilipino. Bakit? Kasi yung mga mabubuting Pilipino, pagdating sa Japan, mabuti sila. Nagigets nyo? They can follow rules and laws pagdating sa ibang bansa. So, ibig sabihin, basically, yung nature nila at karakter nila ay mga mabubuting tao. Naintindihan nyo? Bakit ang sama ng Pilipinas? Kasi yung leader masama. Matik, pag ang bansa mo masama, pag ang mga leader mo masama, ang hirap sumunod. Nagigits ninyo? Halimbawa, ilan sa inyo ang umihi sa kanto? Bakit yung iba sa inyo umiihi sa kanto? Kasi nga, parang normal lang umihi sa kanto. Tama, mali? Diba? Kasi ganun ang madumi yung gobyerno, ang dumi ng basura, hindi pinupulot ang basura sa Maynila ng mayor nila, na si Lacuna, walang ginagawang kalinisan doon. Ikaw, bakit ka magmamalinis? Magtatapon na lang din ako ng basura. Ang dumi rin ng gobyerno ko dito sa Maynila Yun, tama yung sinabi ni Chong Yun-wook. Nakasalalay kasi sa leader. Pag maayos ang leader, pag malinis ang leader, nakakahiyang magkalat. Kaya nga yung Davao, pag malinis ang Davao, nakakahiyang magkalat ka. Nagsisimula yun sa leader. Lynn Albano, maraming salamat. Lagpas na ng itsiran yan, panalo. Mali. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Diba ho? We have to have a good leader. Pag ang leader mabuti, maayos, pag ang kanyang lungsod inayos niya, yung mga tao susunod na rin. Pero pag magnanakaw ang leader, marumi ang leader, hindi nagtatrabaho, matik yung mga nasa baba, ganun din ang ugali. Di ba? Ganun, kaya nga mga kababayan, itong sa INC rally sa January 13, panawagan ko lang sa ating mga kababayan nga atin dyan, magdala ho tayo ng plastic para yung basura natin, itapon natin na maayos. Tapos magdala rin ho tayo ng ihian para kung sakasakali. Mura lang naman yun sa Shopee, 15 pesos lang yun. Hindi bumibili ako ng ganun Kasi mahilig ako umihi. Hindi, kasi may diabetes ako Kaya may dala-dala ko lagi noon para kahit saan ako abutin, pwede kong umihi. Na igaganon mo lang, tapos hindi titigas na siya. 'Di ba? Ganun. Hindi ho yung titigas. Ang babastos nyo. Gago! Yung ihi at titigas. Kasi nga merong yun yung pagka parang pag umihi ka doon, titigas yung tubig para hindi tumapon. Bastos nyo talaga. Gago! Kaya yung may gel, tama. May gel yung ihian na yun. Magdala ho tayo ng ganun para kung sakaling abutin tayo, pwede naman tayo magtago sa puno, pero yung ihi natin, kasi akala natin, yung ihi natin na kinakain ng lupa, hindi ho kinakain ng lupa yung ihi. Papanghi ho yan, papanghi. Kaya pag inilagay mo dun sa ihian, mura lang yun. Order kayo sa TikTok. Pag pag hinihian, 15 lang yun, 15 pa ako, bumorder ako ng mga madami nun Para anytime na gusto kong umihi, ayun, iihi mo dun. Tapos, ilalak mo. Pas titigas na yun, hindi na siya tatapon. Diba? Tapos, saka mo na lang itapon ng tama. Ngayon yun. Anong tawag dun pampatigas? Ng ihi? Yung hindi ko alam kung anong tawag dun. Sabi nga nito, bakit boss, pag Pinoy nagpunta sa ibang bansa, sumusunod sa batas dito din? Kasi nga, takot sila dun sa leader Kasi, pambihira sa atin. Di ba? Bakit hindi ko, I'm not justifying this Hindi ko to din na-justify. Bakit ang mga Pilipino hindi nagbabayad ng tax ng tama? Kasi nakikita nila, yung tax namin, pinamimigay nyo lang Yung tax namin, binubulsa mo lang Diba? Kaya ka mabibwisit.
Kaya kayo hindi maiengganyo na magbayad ng tax ng tama. Tama, mali? Oy, ako, nagbabayad ako ng tax ng tama. Pero hindi ko sinasabi justifiable yung ginagawa na ginagawa ng ibang mga Pilipinong gano'n. Kaya lang pagka gano'n kasi yung pakiramdam, di ba, parang na baka buwisit magbayad na maayos eh. Di ba? Sa totoo lang alam nyo bang ang kwento sa akin ng mga taga Japan daw ang isa sa mga walang niya pagdating sa tax. Ang laki daw, mahigit kalahati daw ang binabayad nila sa tax. Yun ang totoo sa Japan daw. Pero sa kanila, okay lang magbayad ng tax. Kasi nararamdaman nila yung serbisyo ng gobyerno. Nararamdaman nilang naaayos yung maayos ang service ng gobyerno. Di ba? Sa atin, magbabayad na nga lang ng magkano o hindi mo pa magawa. Bakit? Kasi nga nakakainis, nanakawin lang naman din ng gobyerno. Di ba? Anyway, wala nang tax dapat mga Pilipino para wala na ibulsa mga wag naman ganun. Sulit naman ang benefit sa Japan kahit malaki ang tax. Correct. Yun ang totoo. Sa mga kaya ho tayo nag-live ngayon dahil po yung countdown natin na 1 million subscriber. Again, gusto ko lamang po sabihin na hindi ho ito tagumpay ni Banat Bay. Tagumpay nyo po ito dahil nanatili kayo sa gitna ng maraming pagsubok na dumaan sa channel na ito. Sa maraming pangyayari na dumaan at gumaganon-ganon ang views ng channel na ito. Depende sa topic, di ba? Nanatili kayo dyan. At ang sabi ko nga kanina, pinag-uusapan natin, Leo Koda, marami, yung utang mo. Yung utang mo! De, biro lang Leo Koda. Okay lang naman. Kahit ako magbayad nun. De, biro lang. Joke lang. Yun, sabi nito, good job, Banat Bay, dati galit ako sa'yo, ngayon kampi na kita, basta nasa tama ka. Hindi, matagal na ako nasa tama, ikaw ang nawala. Kaya ka nagalit sa akin no, nagpabudol ka kasi. Ikaw naman, ako pa sisisihin mo na nagalit ka. Basta nasa tama ka, matagal na ako nasa tama. Ikaw yung nawala. Ikaw yung nagpabudol. Pambira ka naman Ako pa sisisihin mo Biro lang nang away. Sorry naman. Congratulations man by di ka din patinag sa mga kaso na oo nga. Sa totoo lang, dami kong kaso. Nabalita ko naman na sa inyo, di ba, kinasuhan ako nung walang kwentang si Sam Bersosa. Pikon pala. Ang tapang-tapang, galit-galitan. Alam mo, nakakabuwisit pa dito kay Sam Bersosa. Sorry pinaalala kasi nito kasalanan mo yun. Gusto nyo malaman tungkol dito kay Sam Bersosa? Ha? Gusto nyo ba malaman? Wala akong pakialam kahit sobrang dami ng membro mo ng networking. Pambira ito si Sam Bersosa. Pinanonood ko, ang dami nagpo-post na umatin siya ng translasyon. Parang pinagmamalaki nila yung pagiging devotee ni Sam Bersosa dito sa translasyon. Ano gusto nyo? Iboboto namin siya dahil deboto siya sa translasyon? Anong pakialam namin? Nancy Pukumura, salamat po Wala naman akong problema dyan sa translasyon yun na yan. Hindi ko pakikialaman niya kung yan ang iyong debosyon. Wala akong problema dyan. Pero para ipagmalaki mo na nanadalangin ka, na nagtatranslasyon ka dyan, tapos gusto mo maboto ka. Ang baduy mo, Brad. Hindi totoo Again wala akong problema kung ikaw ay devotee ng Quiapo na yan o yung Nazareno. Wala akong problema kung devotee ka niyan. Pero wag mo namang gamitin o yung mga tao mo, yung mga membro mo, may mga video pa pinapakita, binibilugan pa na naghihirap kang kumukuha ng tali. Alam mo tawag dyan? Pariseyo, hipokrito. Alam
Alam mo ba na dyan na galit si Jesus? Magbasa ka ng Biblia, dyan galit na galit si Jesus. Gibulan, salamat po. There is nothing wrong with praying. Pero mananalangin ka para ipakita mo sa tao na deboto ko. Dyan galit na galit ang Panginoon. Kaya nga niya binanatan no ng mga pariseyo dahil gustong-gusto ng pariseyo na nananalangin sa publiko. Gustong-gusto ganon. Tapos gagayahin mo naman. Tapos pag napikong ka, magdedemanda ka. Sorry magkakaiba tayo ng paniniwala. Ha? Sabi ko nga sa inyo, magkakaiba tayo ng paniniwala, pero wag mo namang gamitin yan para lang iboto ka ng tao. Wag naman ganun. Para ibibidyo mo talagang deboto si Sam Versosa. Oo, ngayon. So dapat lahat kayo iboto naming mayor kasi lahat naman kayo deboto eh. Parang Noli Di Castro lang ang peg. Huwag naman ganun. Hindi, ako nabibwisit ako nung mga pinapanood ko sa TikTok. Tapos ano bang kakornihan itong tao to? Wala siguro nag-a-advise dito kay Sam Versosa, no? Kung ako sa'yo, Sam Versosa, mag-ano ka na lang, mag-giveaway ka na lang. Uulat ka na ang layo mo. 70% si Yorme, ikaw 15. Diba? Nagdeboto ka pa niyan. Ay, naku. Hindi, kung alam mo, para mas magandang tignan. Yung, hindi, ako'y nag-giveaway na lang kay Yorme dahil yan ang kagustuhan ng taong bayan. Diba? Kaysa naman yung pagpipilitan mo. Kunwari, binabanatan mo pa si Yorme. Hindi, eto buti na lang talaga. Si Yorme hindi ka pinapatulan. Hindi, isipin mo kung patulang ka ni Yorme. Archelin, salamat po. Thank you very much. Parang si Abante, bulaang pastor. Ay, wag nang ganun. Wag ganun. Anong kinaso sa'yo ni Sam Versosa? Hindi ko rin alam. Hindi, tungkol ata doon sa marathon na hindi. Minsan kasi itong mga to, basta lang makakaso. Binalita ko lang naman yung nabasa ko, di ba? Na sabi ko, kung ito, questionable na sa'yo, paano pa kaya pagkatatakbo kang magnaging mayor ka, di ba? Ride ni Cheska, salamat po, di ba? Yun, demanda. Kala mo na. Iiyak lalo yan kapag bumanat na si Yorme, oo nga eh. Tapos ipagtatanggol ng mga networker niya. Yung mga networker naman niya, hindi, siguro, kasi, naintindihan ko naman, kunwari, ikaw ay membro ng kanyang networking, tapos naging mayor ng Maynila yung leader nyo, aba, may pagmamalaki mo yan, selling point yan. Mas makakainganyo ka ngayon na sumali dun sa networking mo, di ba? Tama, mali. So, ibig sabihin lamang po niya, mga kababayan, yung mga networker niyan, kaya siya gustong manalo bilang mayor, kasi mga selfish siya mga yan. Diba? Selfish siya mga yan. Joe Malone TV, Isko niyang vlogger. Diba? Kaya naman nila gustong manalo yan eh. Para pwede nila ipagmamalaki nila ngayon. Itita mo na yung leader namin. Dating mahirap. Ngayon, yumaman sa networking. Tapos, naging mayor. Ikaw din. Power! Maaari rin mangyari sa buhay mo yan. Kaya, join na. Ganyan ang litanya ng mga yung mga networker no? Power! Ay nako, ano mo to? Yun na, sige na. Okay na tayo, tama na to. Dami natin pinag-uusapan. Bana ba, taga nga ako sa iyo, alam mo. Sana
dating uli kay Pangulong Duterte, kapatid si Banat Bay na dali naman sa tanimbala sa Bohol. Dadali sa tanimbala sa Bohol. Yung kapatid mo. Okay. Kaya lang, kahit iparating ko kay Pangulong Duterte, hindi na po siya Pangulo. At saka hindi po ako ganun ka-powerful, ha? Na kaya ko magparating. Hindi po ako ganun. Ha, pasensya na po. Pero, ano na lang natin, i-voice out na lang natin na mga kababayan, bumabalik na naman yung tanimbala na yan. Hindi nga lang tanimbala bumabalik ngayon eh. Di ba? Ang dami-dami ng kung ano nung bumabalik ngayon. Krimen na matitindi. Pa-shoutout kay Bailey Di Umayan. Kanina pa ang nakabang sa'yo, boss. Sabi to, bakit po hindi na-close sila PRRD at Senator Cayetano? Paano mo nalaman? Close kayo? Hindi ko kasi alam na hindi na sila close. Close po ba kayo? Ako, Banat Bay, isa ako sa men uniform. Kami, dismayado na kami. Naku, patay tayo dyan. Galit na. Galit na. Sinong top 12 mo sa pagkasenador? Pwede bang ma-share mo para mailista na? Top 12? Yung siyempre, PDP, matik na yan. Kasama dito sa akin si Ben Tulfo, Doc Willie, yan, kasama yan. Sino pa ba? Yung matik na yung mga nasa sila Marcoleta, sila Jimmy, matik na yan. Banateros, Karen, Domingo, salamat. Hello, Barbay. At least na-miss ka namin na mag-live ka. At syempre sa akin, number 1, walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Ako talaga. Ito, not because I am a SMNI anchor, kaya ako to sinasabi. Pero alam mo kasi, si Pastor Kibuloy, sabi ko nga sa inyo ako this is my only opinion. Opinion ko lamang naman po ito. More than nakikita ko as religious leader si Pastor Kibuloy, mas nakikita ko siyang leader ng bansa. Ako para sa akin po kasi nga po yung nagawa niya doon sa community niya, yung mga nagawa niya doon sa nakapaligid sa community niya. Kasi halimbawa doon sa Prayer Mountain, hindi lang po yung Prayer Mountain ang pinaganda, yung nakapaligid. Sabi ko, yun yung bagay na kaya nga alam mo, ang Davao ay maganda not only because of PRRD. Maganda ang Davao kasi nandoon din ang mga taga KOJC, particular na si Pastor Kibuloy. Naandun po kasi siya. Grabe yung ginawa niya, yung impluwensya niya, yung nation building niya, hindi lamang po sa sarili niyang, kasi madaling maging mabuti sa sarili mong komunidad. Sa sarili mo, sa pamilya, halimbawa, it's easy to be good sa family mo. Unless buraot yung pamilya mo o kaya kupal yung pamilya mo. Pero madali maging mabuti sa pamilya mo. Pero yung maging mabuti ka sa mga nakapaligid sa'yo, even if wala nang kinaugnayan sa'yo, mahirap po yun. Ganun ang nakita ko pagdating kay Pastor Kibuloy. Hindi lamang po yung Davao, yung kanyang KOJC ang maganda. Marami lahat ng nakapaligid, inayos ang kalsada, pinagawa ng ospital. Ganun Kaya nga, isipin nyo hindi pa leader yan. Hindi pa yan public official, ganyan na nagawa. Diba? Kaya sa akin, number 1 siya. Walang biro. Number 1 sa akin si Pastor Kibuloy. Dahil sa dami ng nagawa niya ang dami niya. At tuloy-tuloy yan. Consistent nga sila Diba? Tapos yan yung ba, nagre-reklamo. Tinanong niyo ako kung sino gusto kong iboto, tapos yung iba dyan magre-reklamo. Ayoko si ganito, di wag. Sinabi mo ako iboto mo, kung ayaw mo, di wag. Tinanong lang kasi ko, nung yung number 12, may kanya-kanya tayong opinion Bahala kayo. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, yung pagkakilala ko. Banat Bay, si Busita.
Nabuwisit na rin kasi ako sa kanya. Okay na sana siya sa akin eh. Hindi, alam mo, di ba nagbigay na ako ng opinion ko before. Sabi ko, okay si Busita. Kaya lang nung nakita ko yung picture niya dun sa ayuda, anak ng wewe naman. Kinain ka na kagad ng sistema, congressman ka pa lang. Kaya ayoko. Kaya parang negative na sa akin si dahil doon. Di ko nagustuhan yun. Di ba? Bakit si Ben? Kasi nga, paulit-ulit ko na po sinabi sa inyo na si Ben po naman talaga ay maayos na tao. Kasi kilala ko po siya personal. Maayos po talaga siya na tao at saka yan ang talagang tunay na maka-Duterte. Hindi lang niya masabi in public ngayon kasi ayaw niya maging mapolitika. Pero talagang marami hong natulungan yan at wala hong sinasanto talaga yan. Si Ben Tulfo ay ibang-iba kay Raffy Tulfo at kay Erwin Tulfo. So, yun ang aking pagkakilala. Sana nga makausap ko siya at ma-interview ko siya para maipaliwanag kung ano ang kanya pang plano. Pero ako kasi, yan ang sigurado ako. Negative ako kay Ben, di okay lang. Bahala na po kayo doon. Nasa sa inyo. Wala naman namimilit siya ito. Wala naman namimilit. Attorney Vic, matik na po yan. Sabi ko, wag na natin itanong yung mga matik na. Alam nyo naman na yung PDP, yung matik, wag nyo nang itanong. Siyempre matik na yan. O, kasama na dyan sila. Lahat. Kailangan ko ba isa-isahin? Hindi ko na kailangan isa-isahin. Si Chabit. Ako Pinoy, happy one. Oy, ako Pinoy, ano na? Saka pa, gamit ka ng video ko, ano na? Happy 1 million subscriber, boss. Thank you very much. Salamat. Sino pa ba? Yung mga yan, si Pastor, si Go, si De La Rosa, Marcoleta, matik na yan. Hindi na kailangan pinag-uusapan pa. Ito naman, paulit-ulit yung, bakit mo gusto si Ben Tulfo? Paulit-ulit Pakirewind na lang pakirewind. Kung para hindi pa ulit-ulit, rewind na lang po natin. Sino pa? Okay na. Si Mark Models of Manila. Ang gusto lang yan, subscriber. Kaya naman tumakbo yan. Kayo naman. Huwag nyo nang... Diba? Sino pa ba? Wala na. Okay na. So, sige. Maraming salamat muli, kaya po tayo nag-live para sa countdown ng 1 million subscriber. Thank you very much. At sa mga nanood, thank you very much. Napakabuti ninyo at patuloy kayong sumusuporta sa channel na ito. Tandaan ninyo, tuloy-tuloy. Si Tebes, boss, kakandidato ba siyang senador? Ano ba yung tanong na yan? Kakandidato po ba siya? Okay, maraming salamat po. Thank you very much po. Okay? So, kita-kits ulit tayo sa susunod pa nating mga video. Huwag na tayo mag-live. Pag-live naman tayo, nanonood lang naman 6,000 to 7,000. Huwag na tayo mag-live, ha? Okay? Maraming salamat po. Kita-kits. Bye-bye! Performance will start momentarily.